Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Medyo iba yung environment natin today. Medyo laid back. Excuse me, ano ba yun? Medyo wala muna tayong lighting, kulay-kulay. This is parang unplugged. Parang unplugged ang drama natin today. Well, okay lang yun. Minsan we need a change. Medyo kailangan minsan kailangan nagbabago tayo ng setup, guys. So mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat na nanonood ngayon sa ating video. Please don't forget to like ito pong ating video. Paki-share na rin po ito sa inyo pong mga social media accounts. And also, mga kababayan, very important, pa-subscribe po itong Coach Jared Live YouTube channel and pa-follow po tayo sa ating second channel, Coach Jared Highlights. Ayan. So, ayun. Sa Coach Jared Highlights pala, by the way, doon po natin itatakal yung mga non-political topics. At doon din ho tayo magpo-podcast. Ayan. Kaya mag-subscribe na rin kayo doon sa Coach Jared Highlights. Okay. So game, pag-usapan ngayon natin itong bagong pakulo. May bago na naman pakulo si Sara Duterte, guys. Di siya nauubusan. Ngayon, mga kababayan, so nung una, alam naman natin, matagal na niya inaakusahan ang adik si PBBM. So inaakusahan niyang adik si PBBM noon. Ngayon, dinagdagan niya. Nagbigay siya ngayon, mga kababayan, ng isang conspiracy theory. Conspiracy theory, mga kababayan. Minsan iniisip ko kung nababaliw na ba si Sara Duterte o hindi. Psycho Sara talaga Psycho Sara talaga siya. Hindi talaga niya mapigilan. So mga kababayan, eto nga, merong bagong pakulo itong si Sara Duterte. Ano naman ang kanya sinasabi ngayon? Ang sinasabi niya, mga kababayan, ganito. Si PBBM daw, nakipag-conspire, may conspiracy, mga kababayan, sa ICC para arestuhin si Rodrigo Duterte. Hindi lang yon, mga kababayan. Meron pa siyang sinabi. Kung nung una, mga kababayan, medyo half-half siya sa pagsasalita na gusto niyang ibagsak ang gobyerno. Ngayon, hindi na. Lantaran na niyang sinabi na gusto niyang ibagsak ang administrasyon ni PBBM. Wala na, lantara na, guys. Makapal na ang mukha ni Sara ngayon. Panoorin natin, mga kababayan, yung balita. Ito yung balita kasi tungkol dyan. Ayan, panoorin natin to. Tagal, game, isa pa. May bagong banat si VP Sara laban sa administrasyon. Mayroon daw conspiracy sa pagitan ni PBBM at ng ICC para dakpin ang kanyang ama na si FPRRD. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nagsabuatan daw ang ICC at Administrasyong Marcos Jr. para ipahuli si former President Rodrigo Duterte. Yan ang patutsada ngayon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe sa Filipino community sa The Hague. Nasasobrahan talaga sa Netflix si Sara Duterte. Nasosobrahan ka sa Netflix. Netflix pa. Netflix pa. Papagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong, mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Banat pa ng BC. Ano daw? Sabi niya, mga kababayan, nagpapagamit daw ang ICC. Mga kababayan, imagine a treaty, a court, an international court born out of a treaty ay nagpapagamit sa isang third world country na tawagin nating Pilipinas. Lalo-lalo na nagpapagamit sa isang presidente ng isang third world country na nagngangalang Bongbong Marcos. Saang Netflix show mo nakuha naman yan, DP? Saan mo naman nahugot yung Netflix show na yan? Hindi ko naiintindihan
Kung saan mo hinugot yan eh. Kasi mga kababayan, bakit naman gagawin ng ICC yun? Di ba? I mean, for all intents and purposes, mga kababayan, sabihin na natin na si Rodrigo Duterte naaresto ng ICC, what have you. Okay, sige, fine. Anong pakinabang sa ICC na maaresto nila si Rodrigo Duterte? He's just one of the many people na gustong maaresto ng ICC. Hindi siya malaking tao. Inaatake lang daw ang... Sorry. Diba? Ano mapapala ng ICC? Madadagdagan ba ang kredibilidad nila kapag naaresto si Rodrigo Duterte? And dami-dami nilang nililitis. Ang dami-dami na nilang naaresto. First Asian itong si Rodrigo Duterte, pero kasi deserve niya eh. Si Raulo siya eh. Diba? I mean, what does ICC stand to gain from the arrest of Rodrigo Duterte? And conversely, mga kababayan, on the other hand, ano din mapapakinabangan ni PBBM sa ICC? Maski nga siya, hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. Ano makukuha niya? Sakit sa ulo galing sa mga DDS? I mean, it's not worth the effort. Kung tutuusin lang, it's not worth the effort kung yun lang ang mapapalaan niya ni PBBM dyan sa pagka-aresto ng ICC kay Rodrigo Duterte. Hindi sulit. Lugi si PBBM. Tingnan niyo nakukuha niya puro sakit sa ulo. Sakit sa ulo galing sa mga DDMs, di ba? Parang it doesn't make sense. O sabihin natin matatanggal si Rodrigo Duterte sa political climate ng Pilipinas. Is that benefit enough? Mas sakit sa ulo pa yung mga tao ni Digong kaysa kay Digong mismo eh. Di ba? Masakit sa ulo pa si Sara, masakit sa ulo pa sila Panelo, sila Roque, sila Robin Padilla, Aimee Lacson, Bongo, Bato de la Rosa, etc. All of them and their ilk. Mga vloggers pa, of course, nandiyan din. Masakit pa sila sa ulo kaysa kay Rodrigo Duterte mismo. So what does PBBM stand to gain? Alam nyo mga kababayan, ang totoong kwento dyan, ginagamit lang kasi talaga ni Sara yung kanyang tatay para makakuha ng political clout. Kasi siya, personally, wala siyang political clout. Wala siyang impluwensya. Yun ang ibig ko sabihin. Personally, si Sara Duterte, wala ko siya impluwensya. Imagine, para tumaas siya sa survey, kailangan gamitin niya yung tatay niya nung panahon ng eleksyon. Kailangan gamitin niya yung pagkaka-aresto sa tatay niya nung panahon ng eleksyon. Para lamang tumaas siya sa survey. Paano tong susunod? Immediately after nung kanyang nung lumipas na ang init ng eleksyon at lumipas ng init nung pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte, ano nangyari naman kay Sara? Bumagsak na naman siya sa survey. Oo. Bumabagsak na naman siya. O paano ngayon yan? Paano yung... Kaya ngayon, mga kababayan, nandoon na naman siya. Balik na naman siya sa strategy na gagamitin na naman niya yung tatay niya. Syempre, yung mga DDS, okay lang sa kanila yon kasi mag-ama naman sila, maggamitan sila, di ba? Pero tayong mga nakakaintindi and we know better. Huwag na natin sakyan yan. Oo. At it just goes to show, mga kababayan, na being a DDS doesn't pay. Being a DDS doesn't pay. Wala. It does not pay. At all. Tignan niyo mga kababayan, kailangan pang gumamit ni Sara Duterte, kailangan pa niyang gamitin ang tatay niya para lamang magkaroon ng political influence.
ganun kahina si Sara. Oh, for all intents and purposes, mga kababayan, ang meron talagang political influence at political clout, ito talaga si Rodrigo Duterte. Oo. Si Sara wala. Kaya nga gamit niya ngayon yung tatay niya. Ganun lang kasimple yun. Kanyang ama dahil naging staunch critic daw ito ng Pangulo. Para sa kanila, ayaw nila na merong opposition o ayaw nila na merong kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa pagpayag na merong opposition o na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Okay, sige. Let's challenge that thought. Sige, let's challenge that thought, mga kababayan. Sabi ni Sara Duterte, gusto lang daw, ayaw daw kasi ng Marcos administration ng opposition. Kaya pinaaresto si Rodrigo Duterte ay dahil daw sa pagiging kritiko nito ng administrasyon. Okay. Sige. Let's challenge that thought. Magbigay tayo ng example. Baka lang kasi nakakalimutan na ni Sara, nilakwat Sara. Kasi wala na naman siya sa Pilipinas eh. Nasa dahig na naman siya. Baka lang naman nakakalimutan nilakwat Sara to. Yun nangyari kay then Senator Laila de Lima. Ngayon ay Congresswoman Laila de Lima. Dahil si Laila de Lima is a staunch critic of the Duterte administration, hindi lang yun, pati nung war on drugs. Anong ginawa ni Rodrigo Duterte? Nag-imbento siya ng mga kaso. Oo, para ihabla si Laila de Lima. Oo. Na may mga aktibidad daw si Laila de Lima na related sa drugs. Oo, ganun. Inimbento niya lahat yun. At least, mga babayan, no, itong yung kay Rodrigo Duterte, alam natin may basihan. Maraming patay. Dahil patay no war on drugs eh. Di ba? Maraming patay no war on drugs. So may basihan yun. May ebidensya yun. Maraming patay. Kay Laila de Lima, walang ebidensya. Imagine, nakasuhan siya sa korte. Di ba? Nakasuhan siya sa korte, ibig sabihin, dumaan sa DOJ. Dumaan sa mga prosecutors. At umabot sa korte, mga babayan. Tapos anong nangyari? Dahil imbento nga lang, dahil fabricated cases, na-dismiss lahat ng kaso ni Laila de Lima. So, si Sara Duterte ba ang sinasabi niya na ginagawa ngayon sa tatay niya? Yung ginawa ng tatay niya kay Laila de Lima? Ganun ba? Ganun ba yun, mga kababayan? Ulitin natin ha. So si Sara Duterte ngayon ay nagrereklamo na kung totoo yung sinasabi ni Sara Duterte ha. Si Sara Duterte ngayon ay nagrereklamo na yung ginawa daw sa tatay niya ay pinigilan, ipinakulong dahil kritiko ng administrasyon. Ganon. Di na sinasabi ni Sara Duterte. Na yun din ang ginawa ng kanyang tatay kay Laila de Lima. Pinakasuhan, na-dismiss. Ilang taon nakulong si Laila de Lima? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 7 years, mga kababayan. 7 years nakapiit sa kulungan si Laila de Lima. Di ba, Sara Duterte? Oo. So, sabihin natin totoo yung akusasyon ni Sara Duterte.
Pwede ba nating sabihin na what goes around comes around? Dahil ginawa mo sa iba, ginawa rin sa tatay mo? In other words, yung tatay ni Sara Duterte na si Rodrigo Duterte ay kinarma. Karma. So that's one. Another thing, mga kababayan, sinasabi ni Sara, nilecturean tayo ni Sara Duterte. Sabi ni Sara, ang administrasyon daw, hindi raw naiintindihan ng administrasyon ang ibig sabihin ng demokrasya. Hindi raw Oo. Na dapat daw sa demokrasya ay mayroong mga kumukontra at naglalabas ang kanilang opinion kontra sa administrasyon. Ako wala ang problema dun. Yun ho talaga ang ibig sabihin ng demokrasya. Na ang mga tao mismo, ang taong bayan mismo ay may kapangyarihan na diktahan ang direksyon ng bansa kung saan patungo ang bansa. Yun ho talaga ang essence ng demokrasya. Agree ho ako dyan. Kaya kasama ho dyan yung freedom of speech, freedom, yung ating kalayaan na mag-express ng ating grievances laban sa gobyerno. Okay lang ho yun. Walang problema ho dun. Agree ho ako dyan. Kaso mga kababayan, bakit si Rodrigo Duterte nung panahon niya nag-imbento ng Red October? Naalala nyo ho yung Red October? I-google nyo yung Red October. Yung Red October, mga kababayan, ginamit po ni Rodrigo Duterte ang ating AFP mismo. AFP. Para gumawa ng isang matrix. Matrix ng mga tao na plano daw siyang ipabagsak. Umabot pa yan hanggang sa level ni Leni Robredo, guys. Oo. Na pagdating daw ng October, ay magkakaroon daw ng malawakang kudeta. Oo, kailan ba yun? Mga 2017 yata yun o 2018. Mga ganun panahon. So, ibig sabihin, mga kababayan, si Rodrigo Duterte, hindi rin pala kinikilala ang demokrasya. Kasi, una, pinakulong na si Laila de Lima. Pangalawa, gumawa ng chismis sa mga kumukontra sa kanya sa oposisyon. Ang nag-imbento ng isang Red October. So, hindi rin pala niya kinikilala ang demokrasya. So, ngayon, kung ano yung tinanim ni Rodrigo Duterte, yun din ang inaani niya. Tama ba? Deserved. Deserve naman pala. Oo. Tuloy natin. Nakakulong ngayon si FPRRD sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Pero ani VP Sara, may mga tanong pa rin kaugnay sa datos at impormasyon tungkol sa drug war at umano'y extrajudicial killings. Ano sabi nila? 30,000 dead. Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hiniin mo sa kanila ang listahan, walang listahan na 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda kayo, iba sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, kung totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Gate ng BC. Okay. Gusto ko yun Gusto ko yung punto na yun ni Sara Duterte. Na kinu-question niya yung numero. Sige, wala problema. Assuming na it is true. Pero bakit kasi yung tatay mo, bakit kasi Sara Duterte yung tatay mo, naglabas ng isang accomplishment report noong 2017. Ba't kasi siya naglabas ng accomplishment report?
Tapos, ang laman ng accomplishment report, mga kababayan, excuse me, sana yung sa PIDEA. Sana yung sa PIDEA. Nabilugan ko na yun eh. Ayun. Ito. Ang sabi sa accomplishment report mismo ng Office of the President. Ayan o. Ayan, nakasulat o. The President's 2017 Key Accomplishments. O, yan ang nakasulat. Hindi ba? Ang nakasabi, anong nakasulat? 3,967 drug personalities who died in anti-drug operations July 1, 2016 to November 27, 2017. Diyan pa lang olats ka na, Sarah. Diyan pa lang olats ka na, meron agad almost 4,000 people dito. Oo, kontra doon sa sinasabi niya na 43. Eto matindi. PIDEA din to. 16,355 homicide cases under investigation. PIDEA to Tungkol yan sa war on drugs. So mga babayan, kung titingnan natin dito sa numero na to. Mga babayan, dito pa lang meron ka na agad 21,000. More or less, di ba? More or less meron ka na agad 21,000. Dito pa lang yun. 2017, isang taon pa lang to. 2016, July 1, 2016 to September 30, 2017. Etong isa, November 27, 2017. Isang taon pa lang to. Meron ka na agad 21,000. Ito, nadagdagan pa to ng mga more or less 2,500 pa. Ito. Bakit? Kasi nung natapos yung termino ni Rodrigo Dugongong Duterte, nasa 6,000 plus ang namatay sa war on drugs sa enkwentro. So more or less, mga kababayan, we're talking about around 25,000. More or less. 25,000. People killed during Rodrigo Duterte's war on drugs. Dito pa lang Diba? Olats ka agad, Sara Duterte. Olats ka agad. Oo. Ito pa pinakamatindi, mga babayan. Para sa akin, hindi ko alam kung napanood nyo na to. Pero may sinabi din si Sara Duterte doon sa speech sa The Hague. Tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM. Si Sara Duterte mismo nagsabi niyan. Delikado ka dito, Sara Duterte. Oo. Alam niyo yung lalo niyang nilulubog yung kanyang sarili sa hukay. Ganun na ginawa niya to. Painggan niyo to. Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Mga babae na ng tawag dyan. Simple lang. Inciting to sedition yan. That is It is a
crime, mga kababayan. That's a crime. Yung sinabing yan ni Sara Duterte, inciting to sedition yan. Lalo na, she stands to benefit sa pagpapatalsik kay PBBM, siya maiginabang. Ang tawag dyan, mga kababayan, inciting to sedition. Kinukumbinsi mo ang madla na mag-aklas laban sa gobyerno. Yun ang ginawa ni Sara Duterte. Nadagdagan na naman ng ebidensya yung mga ipapa-impeach sa kanya, guys. NBI, nadagdagan na naman kayo ng ebidensya. Naalala niyo, mga kababayan, nung panahon ni Rodrigo Duterte na merong isang teacher na nagsalita na magbibigay daw siya ng 50 million sa taong makakapatay kay Rodrigo Duterte. Kahit nawawalang kakayanan yung teacher na yon. DepEd teacher nga eh. Wala siyang kakayanan. Pero anong ginawa sa kanya? Inaresto at kinasuhan. Kinasuhan siya. Ayan yung teacher, naalala niyo yan. Kinasuhan siya ng inciting to sedition, mga babayan. Ayan, criminal complaint. May cyber libel pa. Diyos ko. Si Bernardo Guevara sabi, sige, tinanggap namin yung sorry mo, pero kakasuhan ka namin. See? Yan, ang Duterte Justice. Ito ang pambabalahura, mga kababayan. Ito yung pambabalahura ng demokrasya. Sara Duterte. Oo, yung pinagagawa ng tatay mo. Ang problema, talo sila. Natalo. Yung mga naghabla. Di sorry. Oo. Pero mukhang madadagdagan na naman ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Lalong-lalo na, nakasama po sa articles of impeachment niya, ito, Article 6, respondent by herself or in concert with others, committed acts of political destabilization constituting at least a betrayal of public trust and or culpable violation of the Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection. Ayan. Kasama sa impeachment niya yung sedition eh. Article number 6 sa kanyang impeachment trial ang sedition. So dahil sa mga drama mong ganito, Sara Duterte, tayong lahat gusto natin mapalaya si BBM, mukhang nadagdagan na naman ng ebidensya ang prosecutors laban sa'yo. Sorry ka. Sorry ka, Sara. Kasi yun na yun eh. That's it. Yan na yun. Lalo na itong speech na to. Lalo na yan. Ulitin natin. Kaya po, alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas. Inciting to sedition. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na
palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Manatili daw ang galit sa presidente at palayasin daw pag sa tamang panahon. Inciting to sedition. Ay nako mga kababayan. Pero syempre hindi naiget sa mga DDS yan kasi para sa kanila, wow, topang-topang naman ni Shara. Kabobohan ng mga DDS yan guys. Inborn na sa kanila yan. Pagpasensyaan na natin. Pero mga kababayan, mukhang siya yung mapapatalsik soon. Abangan lang natin guys. Abangan lang natin. Siya yung mapapatalsik soon. Tiwala lang sa justice system guys. Okay, so mga kababayan, hanggang dito na po muna tayo sa ating topic. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream. Right? Bye everyone. See you. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?